Yo, what's up guys? And we're back with another Ragnarok Origin Classic game content dito sa ating TikTok and YouTube channel. So this time guys, i-update lang natin yung yung Mastersmith natin kasi 'di ba gumawa na tayo previously ng guide or ng tutorials sa build natin dito sa Mastersmith. So since nagkaroon ng job balancing kahapon, nag-try ulit tayo ng Mastersmith and natuwa tayo sa naging update sa kanya kasi mas lalo siyang pinalakas mga bro, and then mas lalong dinagdagan ng another one range yung axe boomerang niya na sobrang nagpaimba sa kanya. And then at the same time kasi sa PvP guys, AoE na rin tong axe boomerang. So kanina ko lang siya napansin kasi nag-PvP ako kanina and natuwa talaga ako sa naging galawan nito. Pero ayun, inayos na natin ulit yung build na to, and eto, bigyan ko kayo ng content tips. Papakita ko sa inyo yung PvP namin kanina. I mean yung random PvP ko kanina and yung tawag dito, yung build ko ngayon na ginamit para doon. So, this video guys is for PvE and PvP ha. FYI lang. Hindi, kasi yung last video ko ata is for PvE lang yun. I don't remember na. Medyo may katagalan na ata kasi yun. Okay, so first thing first mga bro, wala na tayong edit, dire-diretso to guys ha. Kaya panoorin nyo ng buo. Panoorin nyo ng dire-diretso. So, stats natin guys is still, kung napanood nyo yung previous video ko dito a week ago, ata or 2 weeks ago, hindi ko na matandaan. So, still yan pa rin naman yung stats natin. So, mas lamang yung STR kaysa sa Agi. Kasi ngayon, sa Agi, medyo nakakakuha na tayo ng konting Agi sa mga items, sa enchants. Pero nasa inyo yun, kung kulang kayo ng Agi, pwede nyo naman balik na rin to. Pwede nyo gawing 99 Agi, and then STR 97. And then the rest, lagay nyo sa Dex or sa La, kayo bahala, or sa Bit, kayo bahala. Guys, this is for the PvE, PvE stats to. Okay? PvE muna tayo, bago tayo mag-PvP build. And then sa skills natin guys, so we have the level 5 enlarged weight limit. Ito level 5 slamming smash. We have the cart revolution, and then level 10 tong cart modification, and then ito guys, yung discount and overcharge na level 10. Picturean nyo na lang kung nabibilisan kayo or post nyo. And then sa second job natin na skills guys, we have the hammer fall level 4, hit blinding level 1, weapon research level 10. We have the adrenaline rush level 5. We have the power thrust level 5 din, weapon perfection. So basically lahat ng nasa second job lalagyan nyo. Okay, and then skin tempering level 5, maximize power. Magdahan-dahan kayo dito mga bro para makita nyo tong maximize power. And then sa trans job natin guys, sa Mastersmith skill natin, we have the maximum overthrust level 5, axe boomerang. Ito yung main skill natin, nakakabap lang kahapon. Kita nyo naman, yesterday ano lang to guys, 1,150% lang ata to. And then yung range niya is 1 lang, ngayon naging 2. Okay, and then cart boost, wag nyo kakalimutan, sobrang halaga ng buffs na to guys. Kaso nga lang sana, ito at least sana kahit 30 seconds man lang or 20 seconds yung tinatagal niya. Kasi guys, ito, sobrang halaga nito. Every time na ikakas nyo si cart boost, you will receive, you will gain P damage and magic damage reduction plus 30% for 7 seconds. Sobrang baba lang niya, pero ang laking tulong. Pero yun nga, sana, kung magkakaroon man ng job balancing ulit next month, sana ito, increase man lang nila kahit 30 seconds or 20 seconds. Goods na siguro. And then, ito, wag nyo kalimutan, Battle Axe Shuriken level 10, Meltdown level 10. Lagyan nyo na rin yan. Guys, itong ano natin, skills natin, ginagamit na rin natin to. Same din to sa ano natin, same skills sa PvP natin. Okay, and then kaya tayo may meltdown dito. Kasi wala namang ibang magiging skill pa etong si Axe Boomerang build natin. Kaya same lang sila ng skills na ginagamit natin for PvE and PvP. And then the front slide, wag nyo kalimutan, pagtakas yan. And then impact landing. Okay? That's our skills. Yung sa ano natin sa manual, okay, ito. Sa manual natin mga bro is we have the Axe Boomerang, and then ito yung skill bar, yung mga buffs, manual buffs nyo. Lalagay nyo to, maximize power din kasi ito hindi siya pwedeng ilagay sa auto. And then yung meltdown nandito.
For PvP things yan. And then impact landing. And then dito yung last slot. Hindi ko na nilagyan. Pero pwede nyong ilagay dyan yung sight. Yan yung pwede nyong ilagay dyan yung sight guys. Sight skill ng Horong. And then, ano pa ba? So dito sa natin, sa guild skill natin, we have maximize the character attack. And then ignore defense. And then, pwede nyong pagpalitin guys. Pag mag-PPBE kayo, lagay nyo sa character HP. Pag PvP kayo, lagay nyo sa character defense. Okay? Gets? And then, next natin mga bro is feathers. So, sa feathers natin guys, ayan, as you can see, we have tier 10 na Sky Time. Baba pa iba dyan. And then, we have the Valor. Ito, dapat mga nasa tier 18, 19 na to eh. Kaso, di ba, nagpapalit-palit ako ng class minsan. Nag-champion ako before. So, yung iba sana na i-upgrade ko para tumaas yung Valor ko, napunta sa Glory. Hindi ko pa alam, hindi ko pa sure kung magpi-fix na ako dito sa Master Smith or hindi ko pa alam I don't know. So, but then yun nga guys, possible na sana mag-fix na tayo sa Master Smith kasi goods naman talaga siya ngayon. Goods na goods siya. Hindi ko alam kung gagamitin ko na siya for PB or PvP. I don't know pero let's see na lang kung paano mangyayari. So ayan guys, yung mga naging feathers lang naman natin dito is puro Valor. And then pare-parehas lang yan, matataas lang yung mga tier 10 lang yung iba na attack time mga orange. And then medals natin mga bro. Ayan, as you can see, hindi naman tayo kasi nga hindi tayo whaler. Pero kung gumagastos man ako, isa to sa ima-max out ko. So ito, pinagpantay lang natin siya kasi trinay na natin siya before. Mas malakas yung pantay silang dalawa kaysa mas lamang tong si Heroism. So much better na pantay sila yung stats nila, yung level nila. Okay? And then, okay guys, nga pala. Balik tayo sa medals. So ito mga bro, parang may nag-comment sa akin one time. Ba't ko daw hindi linalagyan tong loyalty? Guys, FYI lang kasi feel ko tinignan mo lang tong stats. So, pag binasa mo yan, yung description, ano nakalagay? This medal is only affects pet. So, meaning, sa pets nyo lang siya nagbibigay ng P-attack and magic attack. Okay? So, kita nyo naman yung picture, guys. Aso yan, dog yan. So, pang pet siya. Kayo bahala kung meron kayong extra points, pwede nyo mailagay dyan, pampalakas ng pet yan. Pero, for now, na nasa mid-tier pa lang naman tayo at hindi naman tayo whaler, hindi pa nga natin sagad itong dalawa. So, ito muna yung pinofocus natin. Yung mas kailangan natin para sa character natin. Inuuna muna natin yung character natin before yung pet. Okay? So, next natin mga bro is items. So, ito, as you can see, we only have plus 15 weapon na nag-red na. Nakakuha tayo ng red kanina kasi nagbigay si ROC kanina. Saan ba yan? Ito, nagbigay sila. Ayan, lahat naman nakatanggap ata. So, thank you kay ROC. Ang babait ng dads nyo. Ayan, nakapag-red weapon na tayo, guys. And ayan, plus 15. And then, plus 10 set. Ito lang na iba yung nalaros natin na isa na naging plus 11 na chambahan natin. And then, enchants. I mean, cards muna. So, ayan, cards. Cramp card, guys. Basic cramp card na dapat mas mataas yung stars niyan. Mas upgraded dapat. Mas malakas yung damage. And then, I have the 2 Goblin Puppet na card na nag-increase ng medium enemies. So, medium, guys. Kaya tayo nakaganto, medium, is because affected nito yung mga demi-humans. Okay? FYI lang baka hindi kayo aware, bago kayo sa ROC. Demi-humans po is considered as medium enemies. Okay? Kaya nakakapagpalakas siya ng bawas to demi-humans. Okay? And then dito guys, we have the baby pacifier na dalawa, which is damage reduction to demi-human na meron tayong 4% dyan. Okay? And then dito, we have the Peaky. So, as much as possible, dapat max upgrade nyo to. So, yun sa akin, wag nyo pansinin kasi ang hirap mag-snap. Tulog kasi ako pag snapping guys eh. Yun yung oras ng tulog ko kaya hindi ako nakakapag-snap talaga. So, yun yung problema ko dyan. Hindi ako nakakapagpataas ng star ni Peaky. And then, sa rider set natin guys, we have 2 Baphomet Jr. Lalo na kung kulang kayo ng agility. So, and then if
if kayo bahala, if pwede kayo maglagay dito ng mga ano mga bro, mga elemental cards kung sa PvE. And then sa PvP rin naman, pwede rin naman kayo maglagay ng mga HP para may sustain kayo sa PvP pag nakikipagharapan kayo. Pero ako kasi nakulang ako sa AG pa. So kailangan ko maglagay ng AG cards. And then dito, guys, pwede naman kayo mag-Illusion Moonlight Flower. Pero kung wala kayong ganyan, pwede naman kayo mag Wild Rose ata yan. Wild Rose ba yung card na yun? Yung may AG tsaka HP. Ayun, hindi. Ano pala to? Ito. Matir pala pwede nyong kunin, guys. Para may AG tsaka HP. Kung kulang na kulang kayo sa ano talaga, sa agility. And then sa accessory natin, guys. Ba't naka-rate card to? hindi pa pala napapalitan to. Sa PB natin kasi guys galing ako ng ano, 'di ba, ng madami kong pinanggalingan na class, nag-source ko, nag-highvis ako. Kaya yan ang nakalagay diyan. Pagpasensyaan nyo na. Pero dyan, kung 2 slot yan mga bro, 2 stem worm, tapos dito isang mantis, tsaka isang sweep. Kayo bahala kung ano kailangan nyo, kung kailangan nyo yung STR or ng AG pa. Yun ang pwede nyo ilagay dyan. And then dito guys, basic. So, ayan, we have the horn hammer lang. So, kasi yan lang naman ang pwede mo pang ilagay dyan, and may attack speed kasi siya. And then dito, wala pa tayo nalalagay sa costume. What else pa ba? And then guys, next natin is Divine Armament. So basically, ang build natin pag wala tayong pare na kasama, armor is rider. Naka-rider set tayo kasi for me, kailangan mo pa rin ng AG sa Axe Boomerang para mas mabilis siyang magbato ng axe. Mapapansin nyo naman yan pag naka-tier kayo or mababa yung attack speed nyo. Parang ang bagal niya talaga magbato ng Axe Boomerang. Hindi ko alam. I'm not sure if naka-affect talaga siya. Pero yun yung gumagana for me. So pag PvP lang at pag solo PvP lang, pag random lang ang gamit ko yung Strider set. Pwede naman kayo mag-tier. Wala namang problema doon. Pero try nyo rin mag-rider kung kulang kayo sa AG. And then dito sa axe natin, syempre we have the Power Cutting Axe to increase your Axe Boomerang. Okay? And then what's next? Pets. Yung pets natin guys for PvE is ito. We have the Squidjet na tier 5. Finally, nagkaroon na tayo ng tier 5 na pet after more than a month. And then we have the Dr. Owl, Kitten Oracle, and Baphomet Jr. Hindi ko alam kung ano yung next na iti-tier 5 ko. Baka yung hindi ko alam kung ito or possible din ito, maganda rin to. I'm not sure pa, hindi ko pa alam. Tingnan ko next week. So that's the pet for our PvE. And then sa mount guys, sa mount and traits, ang ginagawa lang natin guys, pinapataas lang natin tong charisma and yung breed or attack talaga. Okay? Kayo bahala kung swertein kayo sa iba, pero ito, yun yung pinaka pwede nyong gawin muna na makuha yung brave tsaka yung charisma for damage. And then dito guys, so ayan, napansin nyo, nahinto yung progress natin dito kasi nga, mahirap talaga to eh. Dito mahirap eh. I mean, mahirap kumuha ng mga materials dito guys. So yan muna for now. Pero ito ang prioritize natin dalawa, yung dexterity and yung sturdy barding. And then next natin mga bro is enchantment siguro. So, enchantment natin guys, medyo pangit pa enchants natin. Pero as much as possible, kung kulang kayo, kita nyo guys to, dex tong nakalagay. So kung mapapalitan natin to ng STR tsaka ng AG, mas better. So dito STR, yan, Milliwound 5 natin yan, Milliwound 4, Milli 5 din to. And then dito, pinuwalang natin kasi may lock, additional key attack or damage. Ito STR, kung makakuha kayo ng mas mataas na STR, mas better. And then dito PvE technique lang. And then dito AG kasi kulang ako ng AG. So pero meron akong STR dito kung gusto ko kung kailangan ko ng STR. So ayan, and then dito superior P attack, mas mataas, mas better. And guys, kung mapapansin niyo yung mga stats ko kasi dex, kasi galing ako ng champion. So yung dex kasi yung main main stats doon. Pero ito iayusin natin this week pag nag-reset na, nagkaroon ulit tayo ng Mora coin. May tataas pa yung damage natin dito mga bro. May gaganda pa yung stats natin, yung build natin.
Sa PvE talaga. Alright. And then, ano pa ba? Siguro mag-testing na tayo ngayon sa ano. Sige, testing muna tayo. Leave muna ako sa party na ano. Testingin natin to guys sa ano, sa training. Okay, testing tayo, testing. Sino ba banatan natin? Si Arc Lord na lang. Arc Lord. Okay, team. Gamit tayo ng ang attack speed natin ngayon, guys, is 483%. Naka-rider set tayo. Pero palitan natin siya ng tier set. Para to get lang yung pinaka-max damage ng yung raw damage natin. Okay, so naglalaro siya sa 800 to 900k. Ay, kulang ng ano, maximize power. Yan. Lagyan na rin natin meltdown kahit hindi kailangan. Okay, so 956k guys. Almost 1M na rin. Siguro kung maayos natin yung enchants pa natin, aabot siya ng 1M talaga. 1M raw damage. With this kind of setup, kaya nyo abutin yung 1M. Pag maayos lang natin talaga yung ano natin guys, yung enchantments. Okay. So that's our DPS mga bro. And then second thing naman natin is yung sa PvP guys. Sa PvP build natin. So ang ginagawa ko guys, may preset ako. Kung ako sa inyo, gawa kayo ng preset nyo para hindi hassle magpalit-palit. So ang ginagawa ko, example ito PvE ko, diba? Ito PvP ko. Ang ginagawa ko, i-equip nyo lang yan. Yan, equip nyo lang yan and then naka PvP set na kayo. And then, yan, papalit kayo ng ano nyo, ng belt nyo. So yan, nakapang PvP na tayo. So sa PvP stats natin mga bro, okay yan. So as you can see, we have 68 STR and we have 99 AG pa rin. And then sa bit natin, naglagay tayo guys ng bit to sustain, to have more HP. Kahit papano. Nakakatulong din yan guys. Kahit nag-last cannon tong si Master Smith. And then yung the rest, sa lock natin siya linagay. And then guys, same thing yung sa skills natin, same lang din with our PvE. And then sa items, as you can see kasi mga bro, naka 2 Hydra ko and 1 Scale Worker. Hindi na ako gumagamit guys ng Prioni Hindi na ako masyadong gumagamit ng Prioni nowadays Pero before ginagamit ko, pero ngayon hindi na talaga. Actually ito pala, hindi ko pala napalitan to. Hindi ko pa talaga nakasikaso talaga kasi kakagaling ko lang guys ng other class. So nag-PvP ako ng naka-horong ako tsaka naka-marduk ako tsaka ano. Tapos ito guys, okay. So since nandito naman tayo, ito yung cards natin for our PvP. So yan, makikita nyo we have level 5 lang na Hydra, 2 Hydra, 1 Skill Worker. And then sa armor natin we have the Cornotus kasi alam nyo naman ang dami na nambabasag ng armor ngayon. So kailangan natin yan guys. And then sa Manteo natin, we have still 2 Baphomet Junior. Dito we have Illusion Moonlight and 1 Moonlight card flower. And then dito we have the Stormworm. So kung 2 slot yung ano nyo mga nairos nyo, 2 Stemworm and then isang Mantis or Swift Mantis tsaka isang Horong guys. Okay na yan. Puro ano yung sa inyo, puro max upgrade. And then still dito, kasi syempre pag may BP, enemies yan. Damage to medium enemies. And then same thing, Baby Pacifier and Horn Hammer guys. Okay? That's our cards for the PvP. And then same equipment. Sa feathers guys, same din. Valor din. Wala naman babaguhin dyan. Ano pa ba? Sa pets. Okay, so sa pets natin mga bro. So ayan, we have the Squidget pa rin. Pero this time we have the Child of Earth, Dr. Owl, and then the Sohi. Sohi for extra attack speed. Ito pala yung next natin na tier 5 kasi yan, kailangan natin yan. Yung may plus 20 attack speed siya since kailangan natin ng more attack speed. So ito yung susunod ko na tier 5. Focus muna natin sa si Sohi. Okay. And then
Guys, yung PvP na to, isasama na lang natin. Siguro ngayon na. Total, tapos na naman tayo sa ating setup sa build natin for Master Smith. So, I hope nag-enjoy kayo dito mga bro. And tara, doon na tayo sa may PvP video ko kanina na ginawa. And by the way guys, don't forget to follow me on my TikTok page. Don't forget to subscribe on my YouTube channel guys. Alright? So, let's go na doon sa PvP video guys.